Kabanata 7211. Ang ekspresyon ni Alexei ay naging kakaiba. Karaniwan, ang pagkadinig kay Hawk at Juliana na ninakawan ay magiging sanhi ng kanilang pagkahilo, dahil halos kailangan nilang ibenta ang lahat ng kanilang pag-aari upang makakuha ng $401,000,000. Gayunpaman, kahit anong tingin ng isa, dumating ang dalawang tulisan na may misyon. Si Alexei ay likas na tumingin kay Harvey. Magiging pangit ito, kuya. Nagkibit balikat si Harvey. Anong kinatatakutan mo? We're both clean. Ang mga security camera ay maaaring patunayan ang ating kinaroroonan. Nag-aalala ka ba na baka ipilit nila tayo? Napabuntong hininga si Alexei. Upang matiyak na ligtas sila, pareho silang pumili ng mga landas na may maraming security camera dahil sa mga panganib na kanilang kinakaharap. Hindi nila inaasahan na magiging alibay nila ito. Mula sa anggulong iyon, gaano man ang pag-unlad ng investigasyon, mapapawi nito ang pagdududa sa kanilang dalawa. Kinaumagahan, katatapos lang ni Harvey sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga nang magkaroon ng malaking kaguluhan sa pasukan ng training hall. Niwala siyang oras para mag-almusal. Pinunasan ni Harvey ang mukha niya at naglakad patungo sa entrance para mag-imbestiga. Sa daan, nakita niya si Alexei. Halata namang hindi umalis si Alexei kagabi. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Alexei, at pumunta silang dalawa sa entrance ng training hall. 12 ng mga itim na kotse ang nakaparada sa labas ng pasukan. Nakatayo sa malapit ang mga lalaking nakasuot ng itim, na nagmumula ang pagpatay na layunin. Ang nangunguna sa kanila ay sina Juliana at Hawk, na puno ng galit ang mga mukha. Lumitaw din sina Clarion at Neve, na humarang sa grupo ni Juliana sa pagpasok sa training hall, na tinatanggihan silang gawin ang gusto nila. Halata namang nagkaroon ng standoff ang dalawang grupo. Anong nangyayari? Bakit ka nagkakagulo sa harap ng training hall kung ngayong maagang maaga? Sa tingin mo ba tatayo lang kami at hahayaan kang gawin ang gusto mo? Sabi ni Harvey habang kalmadong naglalakad. So what if we did? We're here for you. Malamig na sabi ni Juliana. Namumula ang mga mata ni Hawk habang nakatitig kay Harvey at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maldito kang magnanakaw. Akala ko tumakas ka na parang duwag ka. Hindi mo kami ma-outbid sa auction, kaya tinambangan mo kami. Sa tingin mo ba hindi namin malalaman kung ikaw dahil nagpalit ka ng ibang damit? Napakawalang hiya at kasuklam-suklam mo. Malamig na ngumiti si Juliana. At tinatawag mo ang iyong sarili na representative ng Country H Martial Arts Alliance. Kinaladkad mo ang pangalan ng bansa H sa putik. Binabalaan kita, ibalik mo agad sa amin ang tungkod ng Jekuthil. Pagkatapos ay ayuko ang iyong tuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, sisirain namin ang iyong sorry na dahilan ng isang training hall at paparusahan ka ng peacekeeping agency. Gagawin kitang mabubulok sa bilangguan habang buhay. Nanlalaki ang mga mata ni Juliana at Hawk, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at nais na sakalin si Harvey sa lugar. Mabilis na humakbang si Alexei sa harapan ni Harvey. Juliana, Hawk, sigaw niya, maaari kayong gumawa ng mga kwento, ngunit mas mahusay na mayroon kang patunay upang i-back up ang mga ito. Bumalik kami ng aking big bro ng direkta pagkatapos ng auction. Marami kaming alibay. Kung patuloy mo kaming sinisiraan, kakasuhan kita ng paninirang puri. Nang makita ni Juliana ang kanyang dating inuuto na lantaran na sumasalungat sa kanya sa yugtong ito, mabilis siyang humakbang at sinampal si Alexei sa kanyang mukha. Shut up! Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita dito? Umalis ka sa paningin ko at lumuhod ka. Galit na sabi ni Juliana. Sa kanyang pananaw, ang mga basurang tulad ni Alexei ay walang karapatang magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Malakas na umalangaw ang sampal, at halos bumagsak si Alexei sa lupa habang umuulong siya ng isang hakbang. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao sa galit. Gusto niyang gumanti, ngunit sa huli, nagngangalit siya at pinigilan ang pagnanasa. Si Juliana ang babaeng minahal niya minsan. Kahit na siya ay higit sa kanya, naniniwala siya na hindi niya dapat hampasin ang isang babae. Napangisi si Juliana nang makita ang kinikilos ni Alexei. Dumura siya sa lupa, at umungol, duwag. Nanlamig ang mga mata ni Harvey nang makita niya kung paano tumawid si Juliana sa linya.
Lumapit din si Clarion sa harap ni Harvey at malamig na sinabing, "Juliana, huwag kang gumawa ng kwento. Kung gusto mong akusahan si Mr. Harvey ng isang krimen, dapat mayroon kang sapat na patunay. Wala kang ebidensya maliban sa paglalagay ng walang basehan na akusasyon. Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan ng iyong aksyon?" Kinawean ni Clarion ang kanyang kamay, at agad na pumasok ang kanyang mga gwardya, at pinaghiwalay ang magkabilang panig at hindi binibigyan ng pagkakataon si Juliana na gawin ang anumang gusto niya. Nang makita ito, mas lalong nagalit si Juliana. "Clarion, sa tingin mo ba may karapatan kang kausapin ako? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin? I'm warning you, keep push it and I will deal with you too." Naningkit ang mga mata ni Clarion. May gusto siyang sabihin, ngunit humakbang si Niamh. "Juliana," sabi niya, "lahat tayo ay lumaki ng magkasama. Hindi na namin kailangang magsinungaling sa iyo tungkol dito. Hindi ganoong klaseng tao si Harvey. Walang halaga sa kanya ang tungkod ng Jekyll. Bakit hindi mo pag-isipang muli kung may iba pa?" Nang hindi na hinintay na magsalita si Juliana, umungal si Hawk, "Imposible. This is my first time in Grand City. Wala akong na-offend na kahit sino maliban sa dalawang ito. Kung hindi sila, sino pa kaya ito?" Malamig na ngumiti si Juliana. "Niamh, ikaw ay walang muwang, kaya dapat kang tumabi at huwag idikit ang iyong ilong dito." Nang marinig ito ni Niamh, halos gusto niyang sugurin at sakalin si Juliana. Naisip niya na dahil magkasama silang lumaki, nag-aalala siyang baka ipahamak ni Juliana ang sarili sa pagtawid sa ilalim ni Harvey. Kaya naman pumasok siya para pigilan si Juliana. Hindi inaasahan ni Niamh na magiging walang utang na loob si Juliana hanggang sa hayagang kinukutya siya. Pagkatapos nito, nagpa siya si Niamh na huwag nang makialam sa usaping ito. Ang nangyari ay walang kinalaman sa kanya noong una. Nang makita ni Juliana na tumahimik si Niamh, lalo siyang naging conceited. Tinuro niya ang ilong ni Harvey at ngumisi, "Duwag ka. Wala kang lakas ng loob na umamin, kahit ikaw ang nasa likod nito. Dapat mo na lang gawing aminin sa sarili mo. Huling babala, ibigay mo na ngayon ang tungkod ng Jekyll. Kung hindi, hinihingi mong patay ka na kapag nahanap ko ito mamaya." Walang pakialam na tumingin si Harvey kay Juliana habang sumisigaw at sumisigaw. "Miss Juliana," mahinahong sabi niya, "dahil iginiit mo na ako ang may gawa nito kagabi, kaya naniniwala ako na maaari nating hayaan ang mga lalaki mula sa peacekeeping agency na simulan ang kanilang investigasyon. Handa akong makipagtulungan ng buo. Kung mapapatunayan nila na talagang ninakaw ko ang tungkod ng Jekyll, personal kong puputulan ang aking mga kamay at babayaran kita ng $450 milyong na cash. Gayunpaman, kung hindi mo mapapatunayan na ito ay may kinalaman sa akin, pagkatapos ay babaliin ko ang iyong dalawang kamay at papaluhudin kita sa harap ng aking bulwagan ng pagsasanay sa loob ng 3 araw at gabi." "Nakuha mo ba?" Nagsalita si Harvey sa mahinahon at hiwalay na paraan, na para bang wala itong kinalaman sa kanya. Ang ganitong uri ng kawalang interes ang nagparamdam kay Juliana at Hawk ng presyon, at agad nilang naramdaman na natuyo ang kanilang mga bibig. Sa sandaling iyon, hindi man lang sila naglakas loob na salubungin ang mga mata ni Harvey. Nagpalitan ng tingin ang iba pang mga nakabantay. Sapat na ang saloobin ni Harvey para ipaliwanag na malaki ang posibilidad na wala siyang kinalaman dito. Kung hindi, hindi siya gagawa ng isang walang kabuluhang pusta. "Baliw ka, baliw." Mabilis na bumalik sa katinuan si Hawk. Napahiya siya sa kidlat ng takot na naramdaman niya, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Sinabi ko nang ang ninakaw mo. You're guilty of it. As a criminal, you should surrender to us. Do you think you can negotiate with us? I majored in criminal psychology sa university. I can tell that you're bluffing from your micro-expressions." Nagkibit-balikat lang si Harvey at tinatamad na sinabi, "Dahil nag-aral ka ng criminal psychology, dapat ay masasabi mo kung gaano ka kawalang tiwala sa sarili mo ngayon." Sa sobrang galit ni Hawk, nalasahan niya ang dugo sa kanyang lalamunan. "Mr. Hawk, Miss Juliana." Si Veda, na lumitaw ng wala saan, ay kalmadong humakbang paharap kay Harvey. Pagkatapos, sinenyasan niya ang kanyang kasambahay na itabi ang isang flat-screen TV na dala nila,
at inilagay ito sa harap ng lahat. Tinuro niya ang screen habang hawak ang phone niya, mahinahon ang boses niya. Hiniling ko lang sa peacekeeping agency na ipadala ang lahat ng footage ng security camera. Kabilang dito ang mga buong timestamp at mga marker ng lokasyon. Malinaw nitong ipinakita sina Harvey at Alexei na umalis sa auction at diretsyong bumalik. Hindi pa sila umaalis sa training hall hanggang ngayong umaga. Sa madaling salita, hindi sila magkakaroon ng oras upang gawin ang krimen, maliban kung maaari silang pumunta sa dalawang lugar ng sabay-sabay. Walang pinalagpas na beat, agad nag-play si Veda ng footage. Matapos mapanood ang footage na nakaplay sa mga screen, halos lahat ay sigurado na sina Harvey at Alexei ay walang kinalaman dito. Gayunpaman, nagdilim ang ekspresyon ni Juliana, at sinipa niya ang TV. You call this evidence? Ganoon ba kahirap mag-edit ng video sa modernong panahon na ito? Baka planado na nila lahat ng ito ng maaga. Sa madaling salita, ninakaw ni Harvey ang tungkod ng Jekyll. Kahit hindi niya ito ginawa sa sarili niya, siguradong inutusan niya ang iba na gawin ito. Malamig siyang dumura. Dapat niyang panagutan ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey, at may sasabihin. Gayunpaman, nagmamadali ring lumabas si Mandy sa oras na ito. Halatang nag-aalala siya na agad na kumilos si Harvey. Ikaw dapat si Miss Juliana, di ba? Sabi ni Mandy habang nakatingin kay Juliana. Naiintindihan ko kung gaano ka nagagalit pagkatapos na mawala ang isang bagay na napakahalaga. Ngunit nabubuhay tayo ngayon sa isang lipunan na sumusunod sa tuntunin ng batas. Ang lahat ay dapat batay sa ebidensya. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi kinuha ni Harvey ang iyong mga bagay. Maliban na lang kung mayroon kang matibay na patunay upang kontrahin ang ebidensya, gumagawa ka lang ng gulo kung patuloy kang gumagawa ng ganitong eksena. Sampal. Bago pa man matapos si Mandy, sinampal siya ni Juliana sa mukha. Sino ka para turuan akong umarte? Mabilis na humakbang pa harap si Harvey at sinangga si Mandy sa likuran niya. Kung hindi pa siya nakakilos ng mabilis, baka nasampal pa ng maraming beses si Mandy. Nang makita ni Juliana kung paano gumalaw si Harvey, ngumiti siya ng maluwag. From how protective you are toward her, she must have helped steal from us, right? Don't worry, we'll have our men search this place properly. At pagkatapos, pareho kayong mabubulok ng magkasama sa kulungan. Dinilaan ni Hawk ang kanyang mga labi at madilim na sinabi. Pagdating ng oras na iyon, aalagaan ko rin ang iyong babae. Aalis na sana sina Juliana at Hawk nang malamig na sumigaw si Harvey. Sa tingin niyo makakaalis ka na lang nang hindi nagpapaliwanag ng kahit ano, sinisira ang ari-arian ko, at sinaktan ang babae ko. Nananaginip kayong dalawa. Huminto si Hawk at tumingin sa likod na may paghamak. Ano, sa tingin mo matatamaan mo kami? Hit me if you dare. Humakbang si Harvey at sinampal si Hawk nang walang babala. Sampal. Malutong na umalangaw ang sampal sa hangin. Nagdilim ang paningin ni Hawk nang sumabog ang sakit sa kanyang mukha. Siya ay ipinadala ng diretso sa lupa, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang brutal na ekspresyon. Hinawakan niya ang kanyang mukha habang siya ay bumangon mula sa lupa, itinuro ang ilong ni Harvey at umungal, ang tanga mo. Sinaktan mo talaga ako, dapat ay may death wish ka. Patay ka ng karne, bibigyan kita ng isang kakila-kilabot na kamatayan. Hindi pinatapos ni Harvey si Hawk, at pasimple niyang inabot ang kamay ni Hawk, hinawakan ang daliri ng huli, at pinitik ito. Pagkatapos, sinipa niya si Hawk. Si Hawk ay nagpakawala ng isa pang masakit na sigaw nang siya ay pinalipad, na mas nakakaawa pa sa lupa. Gulat na tinitigan ni Juliana ang nangyari, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Siya ay sumugod at sumigaw, ang tanga mo. Ang lakas ng loob mong hawakan si Hawk. I'm going to. Sampal. Astig ang ekspresyon ni Harvey, at hindi na siya nag-abala pang hintayin siyang matapos at sinampal siya. Pinalipad si Juliana habang hawak niya ang kanyang mukha sa sakit. Interesado ka bang bigyan siya ng ilang tadyak? Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga kamay gamit ang ilang tisyo, at tumingin kay Clarion at Neve. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagpalitan ng tingin ang dalawa at nagwagayway ng kanilang mga kamay.
Kasama na sila sa parehong team ni Harvey. Maaari rin silang gumawa ng isang bagay upang ipakita ang kanilang katapatan sa oras na ito, di ba? Gayunpaman, medyo malakas din ang mga lalaking pinangunahan ni Hawk at Juliana dito. Nagkasagupaan ang magkabilang panig, ngunit sila ay tumigil. Kabanata 7215. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang labanan, at walang balak na pumasok. Dahil gusto ni Juliana at ng iba pa na maging hindi makatwiran, hindi niya iniisip na palakihin ito. Tanging kapag ang mga bagay-bagay ay hindi na makontrol sa kanya magagawang kumilos laban sa isa na humihila ng mga tali. Matapos manood ng ilang sandali, lumingon siya at tiningnan ang mga sugat ni Mandy. Ayos ka lang ba? Nakahinga siya ng maluwag ng may konting pamumula at pamamagalang. I'm fine, sabi ni Mandy habang umiiling, pinapanood ang nangyayari sa kanyang harapan ng hindi makapaniwala. Bagamat hindi na siya ang walang muwang na babae mula noon, napuno pa rin siya ng kawalang paniwala habang pinapanood ang nangyayari. Bihirang makakita ng mga walang pighil na away na tulad nito sa bansa H. Sige, bumalik ka na sa loob at magpahinga. Magiging madugo, sabi ni Harvey. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Mandy na magsabi ng kahit ano. Tumingin siya kay Rachel at hiniling na ihatid si Mandy sa loob. Pagkatapos, inutusan niya si Alexei na lumipat sa isang maliit na sulok at magdala ng ilang merienda at kape. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang panuunin kung paano nangyari ang mga bagay. Nang halos maubos na niya ang kanyang kape, nakita niyang napasuko na sina Juliana at Hawk. May nakapin sa kanila sa lupa gamit ang isang paa. Nakasuot pa rin sila ng parehong mapanghamon na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ngunit mukhang miserable sila. Ang mga kamay ni Juliana ay nakapin sa kanyang likod, at ang kanyang ekspresyon ay galit pa rin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Maglakas loob ka bang epatong ang iyong mga kamay sa amin, Harvey? Magbabayad ka ng napakalaking halaga para dito. Puno ng galit ang mukha, sumagot si Harvey, tama. Sasagutin ka ng Lost City. Humigop ng kape si Harvey, saka muling nagsalita. Juliana, you're still engaged, but you two has already brazenly together. Hindi ako interesadong makialam sa iyong pakikipagrelasyon, ngunit ipinapakita nito kung gaano kababa ang iyong pagkatao. Dumating ka para akusahan ako sa sandaling manako ang iyong mga bagay nang walang anumang ebidensya. Isang bagay kung mayroon kang patunay ngunit wala ka, at sinubukan mo pang sirain ang aking ebidensya. Higit sa lahat, sinaktan mo ang babae ko. Kung hindi kita sinaktan ngayon, hindi ba parang wala akong silbi? Ibig sabihin may makakatapak na lang sa akin pagkatapos nito. Sa orihinal, sinisikap kong makahanap ng isang tao na maging halimbawa mula noong ako ay nasa Grand City. Sa kasamaang palad, wala akong mahanap na anumang pagkakataon. Ngunit ngayon, naibigay mo na ang iyong sarili sa aking kamay. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Tumayo si Harvey at ngumiti kay Hawk. Eto, ipagtitimpla kita ng kape. We'll call it even, how about that? Ibinuhos niya ang nakakapaso na mainit na kape sa ulo ni Hawk. Arg! Umalangaw-ngaw ang masakit na sigaw ni Hawk habang siya ay nagpupumiglas at umuungal. Napakabilis, nagngangalit siya at sinabing, hindi pa ito tapos, Harvey. Babayaran kita. Bas again. Agad na sinipa ni Harvey ang kaliwang binti ni Hawk nang walang pag-aalinlangan, at nabali ang buto. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi ko ginustong gawin ito, ngunit hindi ka titigil sa pagyayap-yap. Agad na hinayaan ni Juliana na tumulo ang kanyang peking luha sa kanyang mga pisngi nang makita niyang nasa miserableng kalagayan si Hawk. Mabilis niyang sinunggaban si Hawk at sinigawan si Harvey na may luhang mga mata. Tanga ka, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Si Hawk ay isang maharlika mula sa Lost City, at ako ang young master ng isa sa 7 families ng Grand City. Si Hawk ay VIP din ng White Tick. Tapos ka na. Ikaw ay isang naglalakad na bangkay. Ang hinalinhan ng White Tick, si Ares, ay may mataas na pagpapahalaga kay Hawk, at hindi kanya patatawarin sa pananakit sa isang taong pinahahalagahan niya. Tumangging maniwala si Juliana na sa kanilang mga kapangyarihan, sila ay maaari pa ring mapahiya ng gusto ni Harvey.
Kaya naman ginamit nila ang kanilang koneksyon kay Ares nang hindi nag-iisip. Dahil sa martial arts na nilinang ni Ares, minsan kailangan niyang pumunta sa bansa upang linisin ang kanyang dugo at linisin ang mga jin sa loob niya. Nagkataon, ang pamilya ni Hawk ay may tamang koneksyon para doon. Iyon ay kung paano nagkaroon ng kanilang koneksyon. Sa madaling salita, maaaring hindi makialam ang School of Divine Sword para kay Hawk, ngunit tiyak na ipaglalaban siya ni Ares. Nang marinig ni Clarion at Neve ang pangalang Ares, naningkit ang kanilang mga mata habang namutla ang kanilang mga mukha. Iyon ay dahil sa lahat ng pitong nauna, si Ares ang pinakawalang ingat. Ang iba ay maaaring nagmamalasakit sa hitsura, ngunit si Ares ay hindi. Nang makita ni Juliana ang pagbabago sa mga ekspresyon ni Clarion at Neve, at isiniwalat ni Harvey ang isa sa kanyang malalim na iniisip, naisip niyang natatakot si Harvey. Malamig siyang ngumiti at tumayo, at sinabing, nagsisimula ka ng magsisi ngayon, hindi ba? Malamang natutunan mo kung ano ang ibig sabihin ng hindi masaktan ang isang tao na hindi mo dapat gawin. Ang lahat ay napagpasyahan na sa sandaling hinawakan mo kami. Nabali mo ang daliri ni Hawk. Babaliin ko ang paa mo sa susunod. Kalmado ang ekspresyon ni Harvey habang sinusulyapan niya si Juliana at mahinahong sumagot, The School of Divine Sword. White Kick, Lost City, so what, with the spugness of yours? Sa tingin mo wala ka sa liga ng lahat. O sa tingin mo, ginagawa ka ng iyong mga tagapagtaguyod na hindi ka mahahawakan. Sa kasamaang palad, ang iyong mga tinatawag na koneksyon ay walang kabuluhan sa harap ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tumawag at sabihin sa iyong mga taga-suporta na pumunta dito. Sa ganoong paraan, madudurog ko silang lahat para mailigtas ako sa gulo. Tapos, sinampal ulit ni Harvey si Juliana sa mukha. Sampal. Isang masakit na sigaw ang pinakawala ni Juliana nang pinalipad siya at bumagsak sa lupa. Umubo siya ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang brutal sa sandaling iyon. Alam na alam niya, kung hindi niya madurog si Harvey sa ilalim ng kanyang mga takong at ganap na nanalo, kung gayon ang kanyang reputasyon. At ang sa School of Divine Sword ay ganap na masisira. Nang gumagapang pabalik si Juliana at gustong tumawag, dahan-daang nakita ang isang convoy ng itim na Lincoln Navigators. Ang mga sasakyan ay may dala ng aura ng takot, na parabang kaya nilang durugan ang lahat. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang daan-daang lalaking nakauniporme, na malamig ang kanilang mga ekspresyon. Agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Clarion at Neve nang makita nila kung sino ang dumating. Sina Clarion at Neve ay mga lokal ng Grand City, kaya agad nilang nakilala na ang convoy ng Lincoln Navigators at mga personal na gwardya ay kay Ares, ang predecessor ng White Kick. Maya-maya, sinipa ang pinto ng Lincoln Navigator sa gitna, at lumabas ang isang matandang lalaki na may umaagos na puting damit. Dinala niya ang kanyang sarili ng may sigla, at isang nakakatakot na aura ng awtoridad ang pumaligid sa kanya. May isang hindi mapag-aalinlangan ng aura ng isang pinuno na lumabas mula sa kanya. Nang marinig ni Juliana ang pamilyar na yabag, mabilis siyang lumingon na may saya sa mukha. Sa wakas nandito ka na, Mr. Ares. Nagpumiglas din si Hawk na tumayo. Nang makita niya kung sino yun ay napangiti siya sa tuwa. Tapos ka na, Harvey. Dead meat ka na. Makikita ni Mr. Ares na tapos na ang hustisya. Nang makita ito ni Veda, mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Halatang gusto niyang hanapin si Wenzel para iligtas sila. Sa kasamaang palad, walang signal ang kanyang cellphone. Ang ngiti ni Juliana ay nabahira ng pagmamataas nang makita ang reaksyon ni Veda. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Maliban sa phone ko, walang makakatawag. Gusto mo bang humingi ng reinforcements? Mamatay ka na lang. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Juliana ang kanyang bogbog na mukha at humarap kay Ares, at umiyak ng malakas. Mr. Ares, labis na kawalang respeto ang ipinakita ni Harvey sa iyo. Nabanggit na namin sa kanila ang aming koneksyon, ngunit sinabi lang niya na mas mababa ka sa isang aso sa kanyang paningin. Halatang marami nang naranasan si Juliana sa mundo sa labas. Pagdating sa pagbaluktot sa katotohanan at pagpapaputi ng itim, pamilyar na pamilyar siya sa mga pamamaraang iyon.
Sinabi rin ni Hawk na may pahiwatig ng pagmamataas, Mr. Ares, sana ay mapanindigan mo ako ngayon pagkatapos kong ma-terrorize sa Grand City. Kung hindi, blacklist ng Lost City ang mga tao ng Grand City. Dapat maintindihan mo kung gaano ito kaseryoso. Bakas sa mukha ni Hawk ang hitsura ng isang maliit na lalaki na lasing sa sarili niyang kahalagahan habang nagsasalita siya. Si Juliana, na inakala na maayos ang kanyang mga plano, ay pinikit ang kanyang mga mata at tinitigan si Harvey. With a cold smile, she said, "Ano pang hinihintay mo, Harvey? Bend your knee already. O hinihintay mo ba na utusan ka ni Mr. Ares na yumuko ang iyong tuhod? Baluktot mo ito sa isang paraan o iba pa." Sinulyapan ni Ares sina Juliana at Hawk nang walang pakialam, kahit na ang dalawa ay nagyayabang. Hindi niya sila binigyan ng tingin, dahil nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig kay Harvey. At pagkatapos, dahan-dahang naglakad si Ares patungo kay Harvey sa ilalim ng umaasang tingin ni Juliana at Hawk. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sa wakas ay nagsalita siya sa isang mapagpakumbabang tono, "Mr. Harvey, hindi ako sigurado kung ano ang nangyari kanina, ngunit naniniwala ako na maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sa ngalan ng White Pick, iniaalay namin ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin para sa lahat ng nangyari kanina. Umaasa din ako na maibabalik natin ang lahat ng ito. At, pakiusap ko, iligtas mo si Zian." Pagkasabi noon ay bahagyang yumuko pa si Ares kay Harvey. Habang hindi siya nakayuko ng buo tulad ng ginawa ng mga taga-isla, sapat na yun para ipakita ang kanyang sinseridad. At sa sandaling iyon, nagpalitan ng tingin sina Clarion at Neve. Kita nila ang gulat sa kanilang mga mata. Samantalang sina Juliana at Hawk, ay agad silang natigilan on the spot. Hindi sila sigurado kung paano kumilos. Sa isip-isip nila, dumating nga si Ares, na dapat umalale sa kanila at tumatayo para sa kanila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos magpakita ay ang yumuko at humingi ng tawad. Talagang hindi nila alam kung paano proseso ito. Kung tutusin, hindi lang ordinaryong tao si Ares. Isa siya sa 7 predecessors ng Grand City. Pinaningkitan ni Harvey si Ares. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya na may mahinang ngiti, "Ikaw ay dapat si predecessor Ares Bennett ng White Pick, tama? Hindi mo na kailangang maging magalang. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mayroon nga kaming maliit na hindi pagkakasundo ni Zian, ngunit mayroon akong matibay na patunay upang ipakita na pagkatapos nito, wala na akong oras o lakas para hanapin siya at maging sanhi ng problema. Kaya, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin kapag gusto mong iligtas ko siya." Walang naramdamang pasanin o guilt si Harvey nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Totoong nag-iwan siya ng kaunting lakas sa loob ni Zian, ngunit iyon ang dapat na pakikitungo ng isang tao sa gayong masamang tao. Ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay makakasama lamang ng mas maraming tao. Pagdating sa pagbibigay ng hustisya, hindi lang siya nakaramdam ng pagkakasala, kundi nasiyahan siya sa halip. Gayunpaman, iisa lang ang dahilan kung bakit kumakatok si Ares. Maganda siguro ang mga mata ni Ares kaya alam na niya kung ano ang totoong kalagayan ni Zian ngayon. Sa kasamaang palad, walang makakalutas sa problema ni Zian maliban kay Harvey sa ngayon. Ang isang tulad ni Ares ay hindi kailanman ibaba ang kanyang ulo at humingi ng awa maliban kung siya ay itinulak sa isang sulok. Siyempre, ito ang lahat ng panloob na pag-iisip ni Harvey. Hindi niya aaminin na may ginawa siya kay Zian. Ang pagbibigay sa isang tao ng pagkilos laban sa sarili ay hindi kailanman isang matalinong hakbang pagkatapos ng lahat. Mr. Harvey, I agree na kasalanan talaga ng apo ko ang lahat ng nangyari noon. Dahil din sa hindi ko siya naturuan ng maayos, sabi ni Ares matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, at puno ng sinseridad at pagpapakumbaba ang kanyang boses. Dinala niya ang lahat sa kanyang sarili. Nangyari ang lahat ng ito dahil nilabag niya ang mga patakaran. Kaya naman nagpapasalamat ako na tinulungan mong disiplinahin ang apo ko imbes na ibigay mo ang sisi sa iyo. Nanunumpa ako sa pangalan ng White Pick. Lahat ng sinabi ko ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Noong nakaraan, ang White Pick ay walang anumang galit sa iyo.
Hindi mo kami magiging kaaway ngayon o sa hinaharap. Kung kailangan mo kami para sa anumang bagay, kailangan mo lang ipaalam sa amin, at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para suportahan ka. Nang sabihin ni Ares ang mga katagang iyon, seryoso ang kanyang ekspresyon. Nagulat si Juliana sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na si Ares, isa sa 7 predecessors ng Grand City, ay maaaring magpakumbaba sa ganitong lawak. Bagay na hindi matanggap ni Juliana. Maging si Hawk ay nabigla. Ang isang bagay na tulad nito ay lampas sa kanyang pangunawa. Compared to everyone's disbelief, Harvey simply chuckled as he sipped his coffee and said, "Mr. Ares, I can feel your sincerity. I don't mind na makipagkaibigan sa mga katulad mo. Maaari kong igarantiya na kung ipinakita mo sa akin ang sinseridad, ituturing din kita bilang isang tunay na kaibigan. Ngunit, ang problema ay hindi ko maintindihan kung ano ang iyong ipinahihiwatig. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po." Sa pagtingin sa nalilitong ekspresyon ni Harvey, tahimik na napabuntong hininga si Ares sa kanyang isip. Walang ekspresyon, dinurog niya ang munting eavesdropping device na nakatago sa kanyang palad sa pinong pulbos. Saglit lang silang naglaban, pero naiintindihan na ni Ares kung bakit matatalo si Zion kay Harvey. Huminga ng malalim si Ares at dahan daw ang sinabi, "Mr. Harvey, baka mali ang pagkakasabi ko nito. Payagan akong ilagay ito sa ibang paraan. Ang aking apo na si Zion ay nasa ilang malubhang problema, at kailangan niya ng tulong ng isang martial arts elite. Ang martial arts na sinanay ko ay hindi makakatulong sa kanya. In short, I'm hoping na willing kang tulungan siya. Naniniwala ako na sa antas ng iyong kapangyarihan, walang duda na maliligtas mo ang apo ko. Kung handa kang mag-abot ng kamay, anuman ang kahihinatnan, magpapasalamat ako magpakailanman. Anuman ang mangyari sa hinaharap, ang White Peak ay mananatili sa tabi mo magpakailanman." Maging si Ares mismo ay hindi sigurado kung ano ang nararamdaman sa kanyang puso habang sinasabi niya ang mga katagang iyon. Isa siyang martial arts elite. Matapos magsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pinsala si Zion, nasabi na niya nakakaunti lang ang mga tao sa mundong ito na maaaring magtanim ng enerhiya sa loob ni Zion na hindi niya maiiwasan. Matapos pag-isipang mabuti, si Harvey lang ang magliligtas sa kanya. Nakiusap na si Ares sa iba pang 7 pamilya at humingi pa ng tulong sa priesthood. Ngunit kahit ang Knight Prophetic na si Hierophant ay maaaring magbigay ng malaking tulong kay Zion. Ang masasabi lang ng Hierophant ay ang taong malamang na gumawa nito ay si Harvey. Nang wala ng pagpipilian, personal na pinangunahan ni Ares ang kanyang convoy upang hanapin si Harvey. Habang gusto niyang mapatay si Harvey sa isang pag-atake, kailangan niyang isantabi ang kanyang pride alang-alang sa kaligtasan ng kanyang apo. Tutal, 2 estudyante lang ang na-train niya. Ngunit ang isa sa kanila ay nagdurusa sa mga aksyon ng kanyang sariling mga kahihinatnan at natigil sa Forbidden Wasteland. Samantala, ang isa ay nakulong sa isang buhay at kamatayang sitwasyon. Sino kaya ang lalapitan niya kung hindi si Harvey? Matapos marinig ang madamdaming pakiusap ni Ares, pinag-isipan niya ito ng malalim at nakangiting sinabi, "Originally, bilang representative ng Country H Martial Arts Alliance, maituturing akong magiging pinuno ng Grand City. Sa ganoong uri ng sitwasyon, normal para sa akin na gumawa ng hakbang kung may nangyari sa isang mamamayan ng Grand City, at personal kang pumunta sa akin. Gayunpaman, ang problema ay may nagsisikap na ipasok ako sa gulo, at humihingi pa ng tulong sa iba. Nag-aalala ako na kung aalis ako, baka sirain ang training hall ko. Paano ko ipapaliwanag ito kay Master Samuel? Kaya hindi ako makaalis ngayon. Sana maintindihan mo." At pagkatapos, walang magawang tumingin si Harvey kay Ares. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey at tingnan ang ekspresyon ni Harvey, halos umubo muli ng dugo sina Juliana at Hawk. Noon pa man ay ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili sa pagiging malupit, ngunit hindi nila inaasahan na mas malupit pa si Harvey kaysa sa kanila pagdating sa pagpapalihis ng paninisi. Kanina lang, umaasa silang tutulungan sila ni Ares. Pero pagkatapos nito, umaasa silang makakaalis na lang si Ares.
Kung hindi, mapapahiya sila ng husto kung ang taong gusto nilang tawagan para sa tulong sa halip ay bumangon sa kanila. Bahagyang kumunat ang noo ni Ares at tumalikod na may malamig na ekspresyon. Pagkatapos, tiningnan niya sina Juliana at Hawk at sinabing, "Kayong dalawa ba ang sumusubok na ipasok siya sa gulo?" Kabanata 7220. Kinilig si Juliana matapos marinig ang mga katagang iyon. Pagkatapos, halos mabulunan siya habang sinusubukang ipaliwanag, "It's a misunderstanding, Mr. Ares. It's all a misunderstanding." Bagamat mahal ni Juliana ang mga dayuhang kultura, alam niya na ang 7 predecessors ay may malawak na kapangyarihan sa Grand City pati na rin sa buong mundo. Kung ang isa sa kanila ay nagpasya na seryosohin siya, madali nilang tapusin siya sa ilang minuto. Tungkol naman sa School of Divine Sword, hindi nila lalabanan si Ares alang-alang sa isang rebelding anak na katulad niya sa ganitong sitwasyon. A misunderstanding. Maagang maaga pa lang. Kahit dumaan ka lang, it's almost impossible for this to be a mere coincidence, malamig na wika ni Ares. Ang isang matandang tulad ko ay karaniwang hindi mapakali na makialam sa mga gawain ninyong mga kabataan, ngunit para hindi ninyo pansinin ang representative ng Country H Martial Arts Alliance. May respeto pa ba kayo sa ating mga patakaran at batas? Samantala, humigop ng tsa si Harvey at sinabing, "Nga pala, Mr. Ares. Nabalitaan ko na sinusuportahan mo sila. Totoo ba yun?" Nang makita ni Juliana na nagtataka silang nakatingin sa kanila ni Hawk, naramdaman niya ang dugo sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi lunukan ang kanyang pride sa ilalim ng mga pangyayari. Mapait na paliwanag ni Juliana, "It's really all just a misunderstanding. We were in a panic dahil may nagnakaw sa tungkod ng Jekuthil. Hindi lang namin naintindihan si Mr. Harvey, pero gumawa pa kami ng maraming kalokohan. Mangyaring huwag seryosohin ang alinman sa mga ito. Hindi lang namin pinag-isipan ang mga bagay-bagay nang sabihin namin ito. Dapat mong aminin ang iyong mga pagkakamali kung may nagawa kang mali," malamig na sagot ni Ares. "Not to mention you're offending Mr. Harvey. Mga lalaki, baliin ang kanilang mga paa at itapon sa mga lansangan. Kung may mang-istorbo kay Mr. Harvey ulit, tanggalin niyo na agad sila." Para sa isang tulad ni Ares, halatang-halata na kapag nakapagdesisyon na siya kung aling panig siya papanig, kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na baliin ang mga binti ni Hawk at Juliana. Pagkatapos mag-utos ni Ares, lumabas ang ilang lalaking nakaitim na suit at naglabas ng kanilang mga batuta mula sa kanilang mga baywang. Namutla ang mukha ni Juliana habang sumisigaw, "Alam mo kung ano ang kahihinatnan ng paggawa nito. Maaari kang tumawid sa School of Divine Sword hanggat gusto mo, ngunit tatawid ka sa isang linya sa pamamagitan ng pagkakasala sa Lost City. Hindi mo maaaring hawakan si Hawk. Walang dahilan para mahawakan natin siya." Kitang-kita na pagkaraan ng maraming taon na naninirahan sa ibang bansa, ganap na tinanggap ni Juliana ang kanyang tungkulin bilang ambasador para sa labas ng mundo. Nakalimutan mo ang iyong sariling mga ugat at nakipagsabuatan sa kaaway. Anong kahihiyan? Naging malamig ang ekspresyon ni Ares habang sinasampal si Juliana. Posible para sa iba na magsipsip para sa mga dayuhang kultura, ngunit imposible para sa isang tulad ni Ares. Humakbang si Ares at dinurog si Juliana sa ilalim ng kanyang paa. "So what if I attack him? Are you going to stop me? Then show me how it's done." Tumalikod si Ares at sinipa si Hawk sa lupa. Sa kanyang mga mata, hindi mahalaga kung si Juliana o si Hawk. Walang pinagkaiba sa kanilang dalawa.